Hello everyone, I am Ma'am Kat. Welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon kung paano nagfa-factor ng greatest common monomial factor. So umpisahan na natin, 6x plus 3. Ang 6x plus 3, ito po ay isang halimbawa ng binomial, ibig sabihin meron tayong dalawang terms. So yung unang term ay 6x, yung pangalawa naman ay 3. So hanapin natin yung mga prime factors nila. So, yung 6, nanggaling yan sa 3 times 2. And then, yung x, dahil mag-isa lang siya, isa lang din na isusulat natin. Ngayon yung 3, prime na siya, no? So, ang pinanggalingan niyan, 3 lang po. Okay? So, next tayo. 3, ang hahanapin natin ngayon, yung pinakamaraming magkaparehas sa kanilang dalawa. So, 3, 3. Para silang may 3. Bukod doon, wala nang iba. So, ibig sabihin, ang GC, greatest common monomial factor nila ay 3. And then, ano ang natirang factors ng 6x? Ito po ay 2 and x. So, isusulat lang natin siya dito. 2x, kasi 2 times x is 2x din naman. And then dito, walang natira. Tama po ba? So, ibig sabihin, invisible 1 ang meron dyan. So, plus 1. So, ito na po yung ating sagot sa number 1. Next, number 2. So, 24x squared minus 8x. So, binomial pa rin ito. Pwede nating hatiin sa dalawang terms. 24x squared. Yung pangalawa naman, negative 8x. And then, so yung 24, hanapin natin yung prime factors nito. So, pwedeng yan ay nanggaling sa 6 times 4. Hindi pa siya prime. Okay? Ang x naman, ang x squared, nanggaling sa dalawang x. And then, yung 6 natin, hanapin natin yung prime na pinanggalingan niya. Nanggaling yan sa 3 times 2. Yung 4 naman, nanggaling sa 2 times 2. And then, copy lang natin yung dalawang x. Ngayon, yung negative na kasama ng 8x, ilabas mo muna natin siya. Hanapin muna natin yung pinanggalingan ng 8. Pwedeng sa 4 and 2. Tama? At saka meron siyang isang x na kasama. Ngayon yung 4, pwede pa natin hanapin yung factors niya. So, meron pa yung 2 times 2. Then, itong natirang 2x, i-rewrite na lang natin. Ngayon, gaya ng ginawa natin kanina, hanapin natin yung pinakamaraming magkaparehas sila. So, ito may tatlong 2, may isang x. Ito, meron din naman siyang tatlong 2 at may isa siyang x. So, kukunin natin yung tatlong 2 na yon. So, 2 times 2 times 2, sagot po doon ay 8. At yung isang magkaparehas na x nilang dalawa. Ngayon, ang natira dito ay 3 at saka x. So, ibig sabihin, 3x ang maiiwan po sa loob. And then dito, walang natira. Ibig sabihin, may invisible 1 po dyan. Pero, isama natin yung negative 1. So, ito na yung ating sagot sa number 2. Next, 10x squared y minus 15xy squared. So, yung unang term natin na 10x squared y. Pangalawang term natin na negative 15xy squared. So, yung 10 natin, hanapin natin yung pinanggalingan yan. Nanggaling yan sa 5 times 2. And then yung ating x naman, nanggaling sa dalawang x, y, isa lang. Okay, yung 5 at 2, prime naman na, so stop na tayo. Negative, lagay lang natin sa labas, 15, prime factors niyan ay 3 and 5. And then x, isa lang, y, meron tayong dalawa. So, hanapin ulit natin yung pinakamaraming magkaparehas sila. So, parehas silang may 5, 5. Parehas din silang may xy, xy. Oops. Ito pala, xy. Yan. So, ibig sabihin, ang common sa kanilang dalawa ay 5x at y. So, ang ating ilalabas dito ay 5xy. At ang matitira sa loob, ito po yun, 2x. Okay, so 2x. And then, dito kay negative,
sulat natin yung negative. Ang matitira sa loob ay ito naman, 3 and y. Okay, so 3y. Ayan. Ito na po ang ating final answer. Please subscribe to my YouTube channel, Project Ka. Thank you for watching.